So ito na mga kababayan, ang ating topic ngayon ay patungkol nga dito sa si Sarah mismo inamin sa sarili niya na siya daw po ay kasali sa listahan ng wanted list ng ICC. Di ba? Mm. Ayun, gandang gabi po. Oo, Ma'am Maria Armorte, ayun. Mega love shoutout Nilly Del Rosario dyan sa Zambales and kay Myrna. Mega love shoutout po dyan. Thank you po dyan sa taga Mindanao. Oo, so ito ha mga kababayan, ito yung ating pag-uusapan ngayon. Si Sara Duterte, inamin niya mismo na siya daw po ay nasa ah, wanted list no ng ICC. Bakit nga ba niya nalaman? Or sadyang haka-haka lang para kaawaan na naman ng Pilipino? Kasi actually mga kababayan, hindi ko po alam kung totoo po na kasali itong si Sara sa ICC list or isa sa mga aarestuhin. Oh, nako, mga kababayan. Mm. Oo, Pilagyo Eden, mega love shout out po. Hello po sa iyo diyan, ma'am, and kay Aida Sanchez, Maria Sesh, and kay Marivic Villanueva, and kay Nida Malco. Ayan, mega love shout out po. Hindi ko sure mga kababayan kung saan galing ni Sara ang information na siya ay kasali sa ICC wanted list or isa sa uhulihin. Ma'am Nerissa Lendstrom, mega love shout out po. Adrian Chipongyan, may Sir Joseph Bukal, Miguel of shout out. So ito po mga kababayan, nasa wanted list ng ICC si Sara Duterte. Ma'am Edita Matamis diyan sa Surigao City, and Elena Capistrano, and DC Abinoha, and kay Vana. Ayan. So ito po ipiplay ko po at pakinggan po natin ha kung gaano ito katotoo. Ito mga DDS, baka sabihin niyo na naman ako, fake news na naman ako. At baka sasabihin niyo naman, scripted na. Wait lang. Sino ba iyon? Naku, mamaya na po ako. May live po ako. Oo, mamaya na po yan, mga kababayan. Hmm, wala. Mamaya na po yan ha, mga kababayan. Mamaya na yung tawag-tawag na yan kasi may live po ako. Baka mawala po yung ating... May live po ako. Baka mawala. So ito po mga kababayan na yung wait lang, replyan ko lang yung tumawag ha mga kababayan. So ito mga kababayan, according dito kay Sara Duterte, siya daw po ay nasa wanted list ng ICC. Ma'am Aida Sanchez, mega love shout out po. Naku, inviting you for lunch and dinner. Naku ma'am, malayo-layo po yan. Jenny ko, mega love shout out po. So ito po, pakinggan natin ha, mga kababayan. Pakinggan natin. Inihayag ni Vice President Sara Duterte na mayroon umanong listahan ang International Criminal Court o ICC ng mga susunod na huhulihin kaugnay ng kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naku. Ayon sa pangalawang Pangulo, kabilang siya sa mga nasa listahan. Pati na rin ang ilang kalyado ng kanyang ama. Dagdag pa. Hala, Diyos ko. O, paano yan ngayon mga kababayan? UNTV News ito ha. Yung nagsabi sa aking fake news, palakasin mo muna channel mo. Wala kang ang ads demonetize ba? So ngayon mga kababayan, ito na. UNTV News yan. Si Sara mismo nagsasabi na kasali siya sa wanted list ng ICC. Kung naalala nyo po, mga kababayan, di ba siyam po ang warrant of arrest na nakaabang? Baka nakalimutan ninyo, sinabi po yan ni Attorney Conte ng abogado ng mga biktima ng EG Kinidigong. Siyam. Sa siyam na warrant of arrest, isa na doon si Bato. So ilagay natin pangalawa si Sara. So, kumusta naman yung 7? So may 7 pa. Baka kasali si Bongo doon ha, nagtatanong lang. Nandyan pa si Albayalde.
At nandyan pa si Danao. Nako, bukod sa kanila, may 5 pa. Hala, Diyos ko, mag-reunion kayo doon. Naku, baka pagdating doon maging ano na kayo. Maging Dutch national na kayo doon, ha? Maging taga Netherlands na lang kayo, ha? Ibibintang na naman nila kay PBBM 'yan. Alam naman nila na si PBBM po ay sumunod lamang sa hiling ng Interpol at ang nag-file po ng kaso na 'yan ay si Trillanes, 'di ba, Project 101? Oo. Ma'am Nerissa Lenstrom, mega love shout out. Oo, naku, hindi lang magurgur yan. Baka tatalon sa, ano yan, tatalon yan sa balon at hindi na babalik. Di parang pinagmalaki niya na siya ay huhulihin. Oo, para kaawaan na naman. Oo, mag-reunion na naman sila doon, mga kababayan. Ako, si first batch, second batch, third batch. Oo. So bukod dito, mga kababayan, patutunayan po natin na meron po na siyam na warrant of arrest na nakaabang para sa ito na, mga kababayan. Ito nine, naku, hala, warrant of arrest. ICC. Ito, para malaman natin. Oo, na merong siyam. Oo. Ito I think one time you were tasked to deliver money. And Talo ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang mahalagang usapin. Oo. Ito mga kababayan. Ayan. Pakita ko sa inyo mga Maranao dyan sa likod kanina, there are also allegations that Naku, mga kababayan. Attorney Conte. I-search ko lang mga kababayan para syempre hindi tayo fake news dito. Ito Hindi makatao. Parang wala namang puso itong sina Attorney Kaufman at kumaga lutang dun sa sitwasyon sa Pilipinas. Parang hindi niya nga kilala kung sino yung mga mag-a-apply na biktima. Tandaan natin na sa loob ng Pilipinas, kilala natin na ang mga biktima yung mahihirap. Sabi nga namin, hindi naman to naging war on drugs, kundi massacre of the poor. At ang passport, sa totoo lang, para lang sa mayaman yan Kasi execute ang warrant. Okay, una sa lahat, mukhang ang lalabas, Interpol. Sa Interpol dadaan talaga yung warrant of arrest dahil si Duterte ngayon ay nasa bansa na hindi miyembro ng ICC. Whether nasa Pilipinas siya o sa Hong Kong na bahagi ng China. Pero parehong bansang ito ay miyembro ng Interpol. Pareho ay active member at nakapag-request na ng mga enforcement ng warrant. Yung Interpol nga ang dinaluyan nung pagpapahuli natin kay Alice Guo. Kaya ngayon, tayo naman ang hinihiling na mag-cooperate. Kung dati ibang bansa ang hinihiling na mag-cooperate para huliin ng isang tao na wanted sa Pilipinas, panahon na at lawful talaga na mag-request sa atin o kaya sa China na mag-enforce ng warrant of arrest kay Duterte sa Pilipinas man or sa Hong Kong. So Interpol obliged na. May ganoong level, pero pagpapaalala lang na ang Interpol ay hindi police ng Interpol ang mag-i-implement yan. Local police pa rin, pero with the help of Interpol officials as regards data gathering. So, importante din yan na alamin, kasi kailangan alam mo kung nasaan yung huhulihin mo. Interpol ang daluyan ng information tungkol sa location at posibleng pupuntahan pa ng mga suspect. Ma'am, regardless whether the country of origin and yung country kung saan nangyari yung crime does not fall under the wrong statute anymore. To be specific, the Philippines was a member of the Rome of the ICC at the time that the crimes were committed. Pasok na pasok po yung jurisdiction ng ICC sa Pilipinas nung panahon. Narinig nyo. Nung panahon na inumpisahan ni Digong ang war on drugs na sabi niya 3 to 6 months ubos ang droga, pasok na pasok pa tayo sa miyembro ng ICC. So, nung tinanggal ni Digong ang Pilipinas na pagiging miyembro ng ICC, ay putol na din ang mga ebidensya na kinuha
na nila Trillanes at ipinasa. Ngayon, dito tayo kay Trillanes. So, totoo nga ba na sinabi ni Sara Duterte na siya ay nasa listahan ng ICC wanted list? Ma'am Tess Malbataan, hello po. O, 1 plus na tayo, 19 minutes lang. Yung iba dyan, nagla-live, 300 viewers pa rin. Nangungugat na yung liig. Wala ng pera. Nga. Puro na lang ipagmayabang yung mga bigay naman. Oo. Ito tayo mga kababayan. So ito mga kababayan, ipakita ko sa inyo kung gaano katotoo ang sinabi ni Senator Antonio Trillanes, no? Mga kababayan, na si Sara ay kasali sa huhulihin ng ICC. Nako. Pinupudol na naman nila yung mga tao. Ito na. May information kayo kung sino-sino yung nabibigyan ng warrant? Base sa aming impormasyon, ang unang mabibigyan ng warrant is si Duterte. Yung first batch, isa lang siya. No? Yung second batch, ang tinitignan ng mga presyuhan ay si Bato de la Rosa, Bongo, at baka si Vice President Sara. Alala Diyos ko, sugar. Narinig nyo? Oh. So, hindi pala hindi pala fake news si Sara. Totoo pala. Ang sabi ni Senador Antonio Trillanes na ang una-una po talagang mabigyan ng warrant, first batch, ay si Digong. So pumapangalawa si Bato at si Bongo. At baka kasali si Sara sa second batch. Ma'am Ami Campbell, Miguel of shoutout po. Nako, eto na. Nako, mga kababayan. Gusto nyong marinig ulit. Ulitin natin. Ito ha. May information kayo kung sino-sino yung nabibigyan ng warrant? Base sa aming impormasyon, ang unang mabibigyan ng warrant is si Duterte. Unang mabigyan ng warrant si Duterte. First batch. Yung first batch, isa lang siya. No? Yung second batch, Second batch. ang tinitignan ng mga presyuhan ay si Bato de la Rosa, Bongo, at baka si Vice President Sara. Alak. Ubos ang lahi niyo. Mami Campbell, maraming salamat po sa iyong $20 super sticker. Thank you so much. Naku, 1,000 na tayo, 22 minutes pa lang. Tapos may naninilaw pa. Yung iba dyan, wala na nga maskin birthday, 300 lang ang views. Kasi bobo pabida-bida. Hindi naman marunong mag-vlog. Kung walang topic ibigay mula kay mayor, mula kay congressman. Hindi kasi marunong. Tapos sigaw-sigaw. Mamatay na nga sa high blood. Bira pa rin. Hindi lang manahimik. So kita nyo mga kababayan. Kita ninyo. Ang unang batch daw, si Digong. Solo. Second batch, si Bongo, si Bato, at baka si Sara. So ibig sabihin, totoo pala talaga na si Sara ay kasali sa wanted list. Nako, si Trillanes, nagsalita na. Ulitin natin. Dito ba? Presyuhan ay si Bato de la Rosa, Bongo, at baka si Vice President Sara. Hala. Ito ay kaugnay dun sa kanyang involvement sa EJ case when she was mayor of Davao City. Kasi maaaring sinimulan ni Duterte yung extrajudicial killings when he was mayor. Pero nung nag-mayor si Sara Duterte ay nagbigay siya ng bagong direktiba ayon sa salaysay ni Arturo Las Cañas na ito na yung Tokham version ng EJ case. At May information kayo kung sino-sino yung Ala, salita na
Senator Trillanes yan. Nagkatotoo naman. Ito nagsalita siya, si Digong daw ang una. First batch, solo lang. Pangalawa daw si Bongo, si Bato. Tapos si Sara. Hala, Ginoo ko day. Na, ambot na lang day. Ay, Diyos ko, na maputi talaga yung pusit na yan doon. Puputi talaga yan. Nako. Ano pang, Diyos ko, hindi na nga mananalo yung mga senador kay wala na si Digong na nagjujuk-juk sa stage. Tapos, dinadaan, tinulungan na nga ni Inday magyaw-yaw panang nambalahura na nga ng mga congressman para manalo lang ang kanyang senador tapos makukulong pa. Paano na manalo yan? Putang ina ninyong lahat mga DDS. Nako. Ano na? Happy Ronald Bear, mega love shoutout po. Ano na? Si Trillanes na mismo nagsabi, mga ka-DDS. Yung idol ninyo, yung tatay na kulong, susunod yung pulis, susunod si Bongo, kasali si Inday. May natira pa. Si Bongo, si Bato, si Inday. Tapos si Digong. So may siyam pa, yung siyam may 6 pa. 6 pa ang natira. Isali na dito si Garma, si Albayalde, sino pa? Si Danao. May 3 pa. Hala, baka si Basti at si Pulong yan. May isa pang natira. Naku. Naku, malawak-lawak pa naman ang kulungan sa loob ng ICC. Mga kababayan, mahayag-hayag pa naman doon. Naku, maluwang. Nako, nako, nako. Mga kababayan. Ay, nako. Napakalaking kalbaryo